Tinuligsan ng Iran ang ginawang umano'y rescue mission ng Estados Unidos para sa mga crew ng napabagsak na fighter jet ng Amerika at iginiit na nabigo ang nasabing operasyon. Ayon sa militar ng Iran, nasira ang ilang aircraft ng US kabilang ang mga C-130 at Black Hawk helicopters habang isinasagawa ang misyon. با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید. 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 Giit ng Iran, ang pahayag ni Trump kaugnay ng rescue mission ay isa lamang psychological warfare para pagtakpan ang kabiguan ng Amerika sa labanan. Samantala, marinding tinutulan ng Iran ang pinakabagong banta at deadline ni Trump para sa isang kasunduan at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Binigyan diin ng Tehran na hindi makatarungan at labis ang mga kondisyong hinihingi ng US para sa kasunduan at iginiit na hindi sila susunod sa mga ito. Sa halip, pinalakas pa ng Iran ang mga pag-atake nito sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Kabilang sa mga tinamaan ang mga installation at energy facilities sa Kuwait, Bahrain at United Arab Emirates na nagdulot ng malalakas na pagsabog at sunog sa mga energy at petrochemical facilities. Patuloy rin ang mas pinalakas na pag-atake ng Iran sa mga oil refinery at military bases ng Israel. Samantala, binatikos ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga banta ni Trump na pag-target sa mga power plant at mga tulay sa Iran. Ayon sa kanya, hindi mapipilit ng ganitong pag-atake ang mga Iranian na sumuko, kundi nagpapakita lamang ng pagkatalo at pagkawala ng direksyon ng kalaban. Ikinababahala naman ng international community ang pag-atake malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant na kaisa-isahang nuclear power plant ng Iran. Isang gwardiya ang nasawi habang ilang dayuhang manggagawa ang inilikas sa lugar. Ayon sa IAEA, wala pang naitalang pagtaas ng radiation, ngunit nananatili ang pangamba sa posibleng epekto nito. Binigyang babala ng Iran na ang patuloy na pag-atake sa nuclear facility ay posibleng magdulot ng radioactive fallout na makaapekto hindi lamang sa kanilang bansa, kundi sa buong Gulf region. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.